Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa Malacanang nang dinakip si Pangulong Kuting Jr. ng mga armadong pulis sa loob mismo ng palasyo. Hindi inaasahan ang biglang pagdakip na ito na ikinagulat ng marami at agad na nagdulot ng malaking ingay sa mga balita at sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, si First Lady Rizal Tanas Maggs ay nagpaghimlay sa sobrang kulat at takot ng masaksihan ng pag-aresto sa kanyang asawa. Sinabi ng mga saksi ng aksyong ito ay mabilis na tila plantado, bagay na nagdulot ng matinding pangamba hindi lamang sa mga opisyal sa loob ng Malacanang kundi maging sa publiko. Inilarawan ng mga eksperto sa politika na bihira at sensitibo ang ganitong pangyayari, lalo na't nangyari ito sa mismong lugar na simbolo ng kapangyarihan sa bansa. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na pahayag mula sa mga opisyal hinggil sa dahilan ng pagdakip kay Pangulong Kuting. Gayunpaman, inaasahan ng taong bayan ng isang akarang paliwanag mula sa pamahalaan upang masagot ang mga katanungan at matuldukan ang mga espekulasyon. Patuloy na nakaantabay ang sambayanan sa susunod na hakbang ng mga otoridad at sa posibleng kahihinatnan ng pangyayaring ito sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Itong nakikita natin na footage na natutulog kasi kung ito ay naghahanap ito, mas madali nilang matapos yung kanilang trabaho kung lahat sila nag-iikot na ngayon. Yun nga So binibriefing yung mga ibang lang kasamahan habang yung mga tagabantay nandito na sa loob, ayan, nagpapahinga. Free sila nakagamit sa ating mga kagamitan dito. Pero mo, pasok lang ng bathroom, tapon ng mga basura kahit saan, dumudura kahit saan. This is a holy ground. Dito po kami nagsasamba. We take care of this place. Tapos dinudumihan nila. Ganun po, napakasakit po yan sa amin. Pero itong itong mga lahat na ng mga gusali, mga infrastructure dyan sa loob ay nagalugad na nila. Kumbaga, paulit-ulit na lang nilang ginagawa ang lahat po yan. Kahit po yung sa dulo po sa Medina, na mga community po natin, na mga maliliit na mga bahay, lahat po yun, kasamang Arnal. Lahat po si-nurse na po nila, lahat ng structure na makita nila. Kahit playhouse po na mga bata, sinilip din nila. Lahat po. Wala pong escape sa lahat ng kanilang search. Inulit-ulit po ang kanilang pag-search. And maliban dito, meron ding nagpapalipad ng drone kasi halimbawa, maliban sa pag-search, kung iisipin nila may tumakas, mahahagip din ng kanilang sariling drone, sariling CCTV, at sa dami ng pulis na nakakordon sa area. Yes. Biruin mo, nagpalipad sila ng drone, nahulog yung drone nila, tumalsik yung battery, nasa akin yung battery. Tapos pilit nilang kinukuha. Nahulog yung drone nila. Maybe nawala ng battery, nawala ng signal. Kasi nakastandby, yun yung ginagawa nilang monitoring. Biglang nahulog. Naman mukha ng mga pulis, pagod na. Ayaw na doon nilang bumalik. Pero kailangan sundin kasi inutusan sila ni Tory na ayaw umalis. Pero meron ka bang mga nakausap din diyan na mga pulis? Marami. Mga opisyalis from Davao del Norte Provincial Police Office. Ayaw ko lang pangalanan. Anong mga sinasabi nila? Labag sa kalooban nila. Labag. Pero pag hindi na susunod, sila naman po ang babalikan. Biruin mo, sinabihan ako, i-assign kami sa sulong. Kasama pamilya namin, madistract naman yung mga bata. Labag ito sa kalooban namin. Ayaw namin gawin ito. Kasi alam na yun, mga inosente kayo. Galing na yan mismo sa kanila. Marami din sa kanila ang ayaw sumunod. Pero, kita mo, kahit maling order, sinusunod nila. Sinabi ko rin sa kanila, ayaw yung sumunod, pero kahit mali, sinusunod nila rin. Wala po tayong mga paninindigan yan. Ano kami maniwala sa'yo, kakampi namin kayo. So, kumbaga hindi sila law enforcer. Yun nga. Sila ang number one dapat magpatupad ng batas. Sila ang number one na hindi at nagbabiolate sa batas. Hindi sumusunod sa batas. Kagaya kay Tory, siya na nagbigay ng alituntunin na dapat sundin. Siya mismo kinain niya yung salita niya. Walang word of honor ang taong ito. Siguro may style ito, may diferensya pag-iisip nito. Hindi po ito gawain ng normal na tao. Wala akong kilalang general na ganyan. Balasubas, barumbado,
gusto ng gulo. Lahat ng nasa daan. Tingnan mo, pahuhuli doon niya, kukunan ng cellphone. Yan ang bago niyang direktiba. Nakita niyo yan? Panawagan natin sa mga kababayan, mga matitino, mga kasundaluhan. Pahayaan ba natin na mga ganito na lang? Ginaganito po tayo ng mga individual at sabi niya, simple minority kami, kaya gaganituhin na lang tayo, aabusuhin na lang, pagtapakan na lang tayo. Simple Nakita minority niyo, pero hindi kami panay puri pa niyan dati kay ano? Panay puri pa ni Torre dati kay Pastor Apollo Sikibuloy sa KOJC dahil kumakalaban sa mga makakaliwa tapos tinuturing niyang simple minority. Oh, yun nga. Nag-guess pa yan dyan sa laban kasama ba sa SMN. Grabe pasalamat niya. So tingnan mo, sinungaling kasi. Nuklukan ng sinungaling ang taong ito. Hindi pa ako paniwalaan mga sinasabi nito. Wala nang batas sa kanya. Kahit lawyers natin, ayaw papasukin doon sa mga kinordo na biro mo, lawyers na yan, to make everything legal, lahat ng gagawin nila, ayaw. Sinusundan natin ng mga camera, nagagalit. Biro mo, bakit ka magalit? Sinusundan to document everything. Makita mo, wala kaming armas, kaya fully battery sa kaya yung i-document namin lahat. And meron pa bang area dyan sa compound na hindi pa pinapadaanan? Kasi halimbawa, kanina itong umaga na pinapakita natin, mismo yung lawyer natin hindi pinapapasok yung papunta sa hangar. Ganun pa rin po ba yung senaryo? Tapos na po ng search nila, uulit sila. Yung lugar na, ang tanong mo, kung may lugar pa sila hindi napuntahan? Yung lugar na kinordonan nila at hindi pa pinapapasok, halimbawa, itong pinapakita natin ngayon, kaninang umaga ito, na sinubukan. Wala na, nakahandusay na yan lahat. Gutom na gutom at uhaw na ho. Nagtatanong kung may mabibili mang pagkain, tinapay dito sa loob. Kasi gutom na daw sila. Ang gusto nila ma-search yung underground, from Kingdom, diretso daw ng hangar, baka tatakas daw si Pastor doon, may mga jet pa naman daw. Ilang ikot na sila sa Kingdom. May isa pang lugar at na hindi pala nila search, parang pupuntahan nila mamaya. Saan yung banda, Brother Carlo? Yung septic tank. Gusto nilang lumangoy doon. Kasi ang baho ng ugali ng mga taong ito, lalo na ang general. Ay, hindi ko tatawagin general yan. Tory yan. Terorista. Pwede rin siya... Talagang terorista. Brother Carlo, pwede rin siya general. General problem. Puro problema ang dulot nito. Tingnan mo naman, lahat ng kanyang mga justification puro mali. Lahat ng kanyang walang logic. Yung iba yung iniisip, iba yung lumalabas sa bibig. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. We do hope, we are praying to the God of heaven. Hindi po natutulog ang Diyos. Mga kapatid, kapit-busy lang, lakasan natin ating madalangin. Alam natin, ang ating amang pinaglilingkuran, He will surely deliver us. At ito nakikita ito ng Ama. At bababa din ang judgment para sa mga taong ito. Mga tao na nag-aabuso. This is excessive force. They abuse the power, they abuse their authority laban sa atin na walang kalaban-laban. Mga missionary workers, religious people, walang ginagawa kundi magdasal lang. Pumasok dito, dinumihan ang ating compound. Binastos tayo dito sa sarili nating lugar at ngayon walang plano na umalis. Too much. Brother Carlo, kung sakaling manatili pa rin talaga ang mga pulis dyan ng ilang araw, ano ngayon ang plano ng KOJC? Dito, hindi kami patitinag dito. Lagi namin ina-announce dito, lumabas na rin, tapos na ang search warrant, tapos na ang pag-search niyo every corner sa lugar na ito. Ang iba, wala na, nanghinga na, yung mga pulis na nandito, wala na, tulog na, pagod. Ayaw na talaga nila mag-search. Let's see what will happen next. Oo, kasi balita ko, bago pa yung mismong araw na yan, ilang araw na rin sila sa kampo, ha? Mula pa yan sila sa iba't ibang mga rehiyon. Kampo means dyan sa Katitipan. At balita natin, walang matinong kain, walang matinong mismong tawag nito, tulugan.
pati yung liguan, walang matinong mga ganon. Tapos dinala dyan, sinubo, sa nakikita natin na overpower, labis na kapangyarihan ng pinataw dyan, hanggang sa kasalukuyan, wala pang resulta sila. Ngayon, Admar, naghintay tayo dito sa gate kasi nga, tinawagan natin yung 911 natin, 911 ng syudad, hindi pa nakarating ngayon. Hinaharangan doon Grabe yung checkpoint nila. One way lang. Ewan ko kung makalusot tayo dito. Nag-request po tayo para madala po natin sa hospital itong mga nasa cathedral. Yung cathedral, ginawa po natin yan para evacuation. Para pong hospital na yan ngayon, sa dami po na nag-collapse, sa dami po na himatay, nagkasakit po, nawala ng malay, dinala po natin doon sa loob. Naghihintay po tayo ng mga ambulance po. Para dalhin po sila sa hospital. Iniipit din po nila hanggang ngayon, hindi pa po dumadating. 2 balik na po yung tinawagan na namin ulit. Sabi po ng 911, ma'am, hindi po kami pinagpadaan, ma'am. Ganun po, sir. Kung makita niyo yung sitwasyon dito. Kung makita niyo. Kasi alam natin, for emergency yan. Pero ito nga yung nangyayari ngayon. Siguro bilang panghuli na lang, Brother Carlo, mensahe mo sa sambayan ng Pilipino. Kasi kung nangyari ito sa isang religious organization, hindi ito malayo na maaari ding gawin at abusuhin din yung kapangyarihan ng nasa pamumuno na gawin sa iba na mga organisasyon at syempre siguro sa mga ordinaryong Pilipino. Tanawagan po namin dahil ginawa niyo po itong illegal ang ginawa ninyo. Tandaan niyo po yung sinabi ba? Itindigan po namin yung sinabi namin. Magmamarcha po kami. Diretso na po ito sa Malacanang. Itong ginawa nila na pang-abuso po sa amin. Sobra-sobra na po ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa ating mga kababayan, alam ko, kayo naghihintay lamang. Magkapit-bisig po tayo. Paglaban po natin ating karapatan. Kung hindi po tayo magsasalita, hindi po natin protektahan ang ating karapatan, bababuyin at babaybuyin po yan. Pinapanawagan rin namin ang mga matitino na mga pulis at mga AFP personnel and officers. Sir, ma'am, alam niyo po anong nangyari sa bayan natin. Pinamumunan po tayo ng adik. Tingnan niyo po anong nangyari po sa PNP na sa matagal na panahon. Binibuild up po yan, lalo na sa past administration ni Pangulong Duterte para maganda po yung image, pagtitiwala ng taong bayan. Pero ngayon po, mga baboy na po sila, mga balasubas po sila, mga abusado po sila, mga mamamatay tao po sila. Ngayon po ang time na tayo pa ititindig sa lahat ng walang kahiyaan at pang-abuso na ginagawa, itong injustices na kanilang ginagawa. Nakita nila ng Kingdom Nation, hindi talaga tumiklop. Nakita talaga na pinaglaban, tinayuan po namin. Nakita po nila hanggang at this very moment, hindi po kami sumuko sa kanila. Pinagbigyan po namin sa what they want. They search everything. Ganun po tayo dito kasi gusto namin susunod sa batas. Sila ang hindi sumusunod sa batas. Kung yan po, hindi sila sumusunod sa batas, private army na po sila ng politiko po. Private army na po sila ng pamahalaang ito. Wala na po tayong aasahan sa kapulisan po natin. At kami dito magpapatuloy po na manalangin sa ating dakilang Ama. Manalangin po kami sapagkat may hustisya, bababa yan. Ang judgment po ay bababa po. We pray that Almighty Father will really intervene at hindi po kami mapanghinaan ng loob kasi tatayuan po namin ang lugar na ito sapagkat binigay po ito ng Ama sa place of worship po para sa mga kingdom citizens at hindi po kami papayag na binababoy nila ito. Maraming salamat, Brother Carlo, and may the Almighty Father's blessings and protection still be upon us all dyan sa ating compound. Maraming salamat, Partner Adman, Partner MJ. Yan po si Brother Carlo Catil, Resident Minister po ng KOJC, mga kababayan. Oo, so batay doon sa naging pahayag ni Brother Carlo, halimbawa yung isang lugar natapos na nila na mapuntahan, ibang team na naman ang pupunta doon sa isang lugar, same pa rin po na area, susuyurin na naman nila, iba na naman po. So paulit-ulit, no? And bago pa man itong pag-implement ng search warrant po dyan, mga kapartners, meron na rin pong, hindi pala search warrant, warrant of arrest. Makailang beses na rin po na nagsagawa po ng, or implementation ng warrant of arrest po, ang iba't ibang mga law enforcers, kabilang na po dyan yung NBI, pati CIDG. Diyan sa mga lugar na yan po, sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ na compound. Kawawa naman yung mga police partner. Pagod.
Ikaw ba naman, pag trainingin ka ng ilang araw, pag practicing ka ng ilang araw, walang matinong kain, walang matinong tubig, natutulog lang sa mga sa papag, sa semento. Yan yung resulta, oh. Sabi nga, mukhang low moral daw ang tropa ngayon, partner. Tsaka merong panakot na kung hindi sila susunod, itatapon sa Sulu. Maalala mo, 'di ba, na kabilang din 'yan sa hiniling, no, na doon sa mga security detail ni Vice President Inday Sara Duterte, 'di ba? Dahil lahat yung mga pinagtatanggal sa kanya matagal na nagbabantay sa kanya kasi nga sabi nga trust and confidence, no, ang needed din lalo na sa pagbabantay ng kanyang seguridad. And ang nangyari pala doon, inassign sa Metro Manila. Kaya nga hiniling ni Senador Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief, at hiniling nga na baka naman pwede na doon pa rin sila ma-assign, kung hindi man maibabalik doon kay VP Sara, doon sa Davao City, kung saan po sila nanggagaling, kung saan po yung kanilang, kung saan sila residente, no? Tapos ito, based doon sa pahayag ni Brother Carlo, mayroon siyang mga nakausap, ayaw lang magpakilala, pero sinabi, no, Davao del Norte ba? Surigao del Norte, na sinabi na kung hindi sila susunod, ay baka doon na sila sa itatapon daw sila sa Sulu. Di ba? So, ang laging nirarason, wala naman silang magagawa, pero bilang law enforcer, kung nakikita ninyo na mali, sabi nga ni Attorney Sal Panelo, kung mali ang iniutos sa inyo, bilang law enforcer, anong gagawin ninyo? Diba? Meron pa nga dito siya, retired Marine General Orlando De Leon, Philippine Marines po ito, mga kapartner. Nabanggit niya dito, when the tide changes, yung quote-unquote, sumusunod lang sa utos is nothing. Mark my word, sabi yan ni retired General Orlando De Leon. Dagdag pa niya sa kanyang post, dating general po ito ng Philippine Marine, sumusunod lang po kami, quote-unquote, the refuge of those who do not have the brains to distinguish between a legal or illegal order and of those who do not have the balls to refuse the latter. Yan. So, yan po yung mga nakukuha natin ng mga komento mula sa mga post din ng mga dating opisyal po ng ating kasundaluhan, mga kababayan. Alala mo, una-una silang lumiham doon sa issue, partner, ng Salblay na flood control program na fact check ilang araw pagkatapos ng 2024 SONA ni Marcos Jr. Kalikasan mismo ang nag-fact check na hindi totoo yung mga sinabi mong 5,500 at sinabi pa, partner, na nasagasaan daw ng barko yung flood control project. At kasama sa panawagan at manifesto na yon ng retired general ay ang laban natin kontra korupsyon. Mismong ang batikang architect at Filipino urban planner na si June Palafox, abay nagsabi na korupsyon talaga ang pinakabuod ng mga paghihirap ng Pilipinas. Ito, korupsyon at mga kamalian sa gobyerno, ang mga nagsiserve sa atin ngayon, partner, tinaguri ang magsiserve and protect sa atin, pero iba ang kanilang ginagawa at pang-abuso ang nangyayari. For sure, makikita nila yung differences. Sila na siguro mga pulis dyan na nakasama sa pag-implement ng warrant of arrest. At first time siguro nila na magsilbi ng warrant of arrest na nagtagal sila ng mga ilang oras at may plano pa na magtagal ng ilang araw. So, dyan pa lang, malalaman mo na kung tama ba itong order na sinunod ko o illegal na ito. At bilang law enforcer, pwede ko sigurong i-defy ito kasi hindi ito tamang utos, di ba? Papasalamat pala tayo sa mga kaibigan natin sa Hakbang na Maisog Canada at meron silang statement of support sa atin, partner. Basahin ko lang. Hakbang na Maisog Toronto, Canada strongly condemns the recent actions of the Davao City Police Force at the Kingdom of Jesus Christ compound on the early morning of Saturday, August 24, 2024. Over 2,000 policemen were deployed to the compound without presenting a clear and valid search warrant, marking a severe abuse of power and authority.
The unwanted raid, executed with overwhelming force, has raised serious concerns about the state of law enforcement in Davao City and the Philippines at large. We are deeply troubled by the excessive use of force displayed during the operation, which tragically resulted in the death of a person due to stress and a heart attack. Akbang na Maisog, Toronto, Canada calls for immediate action to address this grave violation of human rights and the misuse of police authority. We demand a thorough and transparent investigation into the events leading up to this. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!